Lahat tayo ay may pangarap. Pero may iilan sa kasaysayan na literal na sinubukang sakupin ang mundo. Mga lider na hindi lang nag-isip ng pananakop, kundi isinagawa ito gamit ang talino, tapang at walang awang lakas. Sa video na ito, aalamin natin ang top 10 pinakamakapangyarihang mananakop sa kasaysayan ng mundo. Ito ang pambihirang mundo, kung saan binubuhay natin ang pinakamatinding kwento ng kasaysayan. Number 10. Hernan Cortez, ang mananakop ng Aztec. Ilang daang sundalo laban sa isang imperyong may milyong-milyong mamamayan, tila imposible. Ngunit nagtagumpay si Hernan Cortez sa pamamagitan ng diskarte at panlilinlang. Ginamit niya ang galit ng ibang tribo laban sa Aztec Empire at pinag-away-away ang mga katutubo. Dagdag pa rito, ang mga sakit na dala ng mga Europeo ay lalong nagpahina sa Aztecs. Sa pagbagsak ng imperyong ito, nagsimula ang pananakop ng Espanya sa Latin America, isang pangyayaring tuluyang nagbago sa kasaysayan ng kontinente. Number 9. Suleiman the Magnificent, ang Ottoman Sultan. Si Suleiman ang isa sa mga pinakadakilang sultan na namuno kailanman. Isipin mo ang isang imperyo na sobrang lawak, hindi lumulubog ang araw sa kanyang nasasakupan. Ito ang kaharian ni Suleiman, sultan na ginawang laruan ang digmaan at batas. Sa bawat hakbang ng kanyang hukbo, bumabagsak ang mga lungsod ng Europa, Asia at Africa. Belgrade, Rhodes, Mohacs. Ngunit hindi lang espada ang kanyang sandata. Binago niya ang mga batas, pinanday ang kaalaman, at ginawang sentro ng kapangyarihan ang Ottoman Empire. Number 8. Charlemagne, ama ng Europa. Matapos bumagsak ang Roman Empire, nagkawatak-watak ang Europa. Walang sentral na pamahalaan, puro digmaan at kaguluhan. Sa gitna ng chaos, umangat si Charlemagne. Sa pamamagitan ng espada at relihiyon, pinag-isa niya ang malaking bahagi ng kanlurang Europa, France, Germany at Italy. Ginamit niya ang Kristyanismo bilang sandata at ang mga tumututol ay hinarap ng matinding parusa, kabilang ang Massacre of Verdun, kung saan libu-libong Saxons ang pinatay sa isang araw. Sa kabila ng kalupitan, inilatag ni Charlemagne ang pundasyon ng modernong Europa, isang pamana niya ramdam pa rin hanggang ngayon. Number 7. Cyrus the Great, ang makataong mananakop. Hindi lahat ng mananakop ay malupit. Si Cyrus the Great ay kilala sa kanyang paggalang sa kultura at relihiyon ng mga sinakop. Itinatag niya ang Persian Empire, isa sa pinakamalaking imperyo ng sinaunang mundo. Sa halip na wasakin ang mga lungsod, pinanatili niya ang lokal na pamahalaan. Ang Cyrus Cylinder ay itinuturing na pinakaunang dokumento ng karapatang pantao. Ipinakita ni Cyrus na ang kapangyarihan ay maaaring samahan ng katarungan. Number 6. Tamerlane, ang hari ng takot. Si Tamerlane o Timur ay isang mananakop na ginamit ang takot bilang pangunahing sandata. Bago pa man dumating ang kanyang hukbo, nauuna na ang mga kwento ng pagkawasap at kamatayan. Winasak niya ang mga lungsod sa gitnang Asya, gitnang Silangan at Timog Asya. Libu-libong tao ang pinapatay upang magsilbing babala sa iba. Tinatayang 17 milyong tao ang namatay sa kanyang pananakop, isang napakalaking bilang sa panahong iyon. Sa kanyang mga kampanya, ipinakita niya na may minsan, ang takot ay mas epektibo kaysa sandata. Number 5. Attila the Hun, ang salot ng Diyos. Kapag dumating si Attila, naglalaho ang buhay at kaayusan. Tinawag siyang Scourge of God dahil sa lawak ng kanyang winasak. Nilusob niya ang malaking bahagi ng Europa at paulit-ulit na hinarap ang Roman Empire. Bagamat itinuturing na barbaro, naniniwalang ilan sila na siya ay isang natural na strategist. Ang kanyang kamatayan ay kakaiba. Namatay sa kanyang sariling dugo sa gabi ng kanyang kasal. Isang paalala na kahit ang pinakakinatatakutang mananakop ay hindi ligtas sa kapalaran. Number 4. Julius Caesar, ang henyo ng Roma. Si Julius Caesar ay simbolo ng tapang at disiplina ng Romanong hukbo. Sa kanyang pananakop sa Gaul, pinalawak niya ang Roman Empire hanggang sa mga hangganang hindi pa nararating noon. Isa siyang henyo sa estratehiya. Alam niya kung kailan lalaban, kailan uurong, at kailan manlilinlang. Dahil dito, naging sobrang makapangyarihan siya at sobrang kinatatakutan. Ngunit ang kanyang tagumpay ang naging dahilan ng kanyang kamatayan.
Sa takot na siya'y maging hari, pinagtutulungan siya ng mga senador ng Roma. Noong Ides of March, siya ay pinaslang. Ngunit kahit patay na, ang mga ginawa niya ang nagbukas ng landas sa pag-usbong ng Roman Empire bilang isang ganap na imperyo. Number 3. Alexander the Great, ang mananakop na walang katulad. Si Alexander the Great ay naging hari sa murang edad at hindi kailanman natalo sa digmaan. Mula Greece hanggang India, winasak niya ang mga imperyong mas matanda at mas malaki sa kanya. Hindi lang siya mananakop, isa siyang tagapagbala ng kultura at kaalaman. Ang kanyang ambisyon ay walang hangganan at kahit amagang siyang namatay, ang kanyang pangalan ay nananatiling simbolo ng dakilang pananakop. Number 2. Napoleon Bonaparte, ang utak ng digmaan. Si Napoleon Bonaparte ay isang henyong militar. Hindi man siya kasing tangkad ng iba, ang kanyang isip ay mas mataas kaysa karamihan. Binago niya ang paraan ng pakikipagdigmaan sa Europa, mula sa organisasyon ng hukbo hanggang sa bilis ng opensiba. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, halos buong Central Europe ay napasakamay ng France. Hindi lang digmaan ang kanyang iniwan. Ang Napoleonic Code ay naging pundasyon ng maraming modernong batas. Sa huli, natalo siya dahil sa serye ng maling desisyon, lalo na ang pagsalakay sa Russia. Ngunit ang kanyang impluensya ay nananatili hanggang ngayon. Number 1. Genghis Khan, ang pinakamalawak ang imperyo. Mula sa kahirapan, umangat si Genghis Khan upang itatag ang pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan ng hinaharap na mundo. Pinag-isa niya ang mga Mongol tribes at ginamit ang bilis, disiplina at taktikang militar upang sakupin ang malaking bahagi ng Eurasia. Bagamat kilala sa kalupitan, binuksan niya ang Silk Road at pinasigla ang kalakalan pagitan ng silangan at kanluran. Ang kanyang pamana ay pinaghalong dugo at pag-unlad, isang kontradiksyon ng kasaysayan. Para sa iyo, sino ang tunay na pinakamalupit na mananakop? May nakalimutan ba tayo? Sabihin mo sa comments. Kung nagustuhan mo ang video na ito, like, subscribe, i-share para mas marami pang makaalam ng mga matitinding kwento ng daigdig. Ito ang Pambihirang Mundo.